Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala ang inyong DJ, si Mr. D. At para sa gabing ito ay may ihahandog akong kwentong kababalaghan. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng dalawang empleyado ng isang sikat na fast food chain dito sa atin, ang Jollibee. Isa sa kanila ay si Erica. At siya mismo ang nagbahagi ng nakakatindig balahibong karanasan na ito. Magandang gabi, Mr. D. Ako po si Erica, empleyado ng Jollibee. Nangyari ito noong ma-assign ako sa panggabi. Ang branch namin ay may second floor. At habang naglilinis ako, may napansin akong anino ng isang bata malapit sa CR. Pinuntahan ko ito. Pero pagdating ko roon ay wala na. Akala ko ay namamalik mata lang ako dahil sa pagod at antok. Pero bigla akong napalingon. At doon ko nakita, isang batang duguan ang buong katawan. Nakatayo sa may hagdanan at humihingi ng tulong. Sa sobrang takot ko, nilagpasan ko siya at diretsyong lumusot sa aninong yon. Kumakaripas ako pababa. At doon napansin ng kasamahan ko na nanginginig ako at pinagpapawisan ng malamig. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Kaya ibinahagi ko ang nakita ko. Nagulat ako nang tanungin niya kung ang batang nakita ko ay naka-brown na shorts, asul na t-shirt, at itim na rubber shoes. Tumango ako. At tinanong ko siya kung paano niya alam. Ikanwento niya na noong nakaraang linggo, pumasok daw ang batang yon kasama ang kanyang nanay. Kumain sila. At nang tumawid palabas, nabundol sila ng isang lasing na driver, nakaligtas ang ina. Pero ang bata ay dineklarang dead on arrival sa ospital, at siya mismo, ang kasamahan ko, ang naka-duty ng araw na yon. Doon ako tuluyang natakot, dahil sa karanasang yon, nagdesisyon akong umalis na sa Jollibee at hindi na muling bumalik, dahil ayaw ko nang makita ulit ang batang yon. Dito na po nagtatapos ang kwento kong kababalaghan, Mr. D. Sana ay nagustuhan ng inyong mga tagapakinig at taga-subaybay ang aking karanasan. Maraming salamat po. Ang susunod naman nating kwento ay mula kay Jacob. Gusto ko lang linawin na pareho silang nagtatrabaho sa Jollibee, ngunit hindi sila magkasama sa iisang branch. Kaya hindi ko na ito titigilan pa. Ito na ang kwento ni Jacob. Ako nga pala si Jacob, Mr. D. Na-assign po ako sa isang branch ng Jollibee sa Quezon City. Hindi ko nababanggitan ang eksaktong lokasyon. Service crew po ako doon, at eto ang aking karanasan. Habang naglilinis ako, napansin ko ang isang matandang babae na nakaupo. Nakasuot siya ng pulang bestida, at may tray sa harapan niya. Kumakain siya ng spaghetti at yum burger. Hinayaan ko lang siya, iniisip ko na baka nagpapahinga lang matapos kumain. Mag-aalas 12 na noon, at malapit na kaming magsara. Siya na lang ang natitirang customer. Nang tumama ang alas 12, inutusan ako ng manager na isara na ang branch. Nagulat ako, at sinabi kong may natitira pang customer sa itaas, yung matandang nakita ko. Nagulat ang manager, pati na rin ang mga kasamahan ko. Ang sabi nila, simula pa kanina, wala namang nag-order o umupo sa dining. Kaya agad akong umakyat para tingnan. Pagdating ko roon, wala na ang matanda. Ang naiwan lang ay ang tray na may kaong pinaglagyan ng spaghetti at pambalot ng yum burger. Kinabahan ako. Pero kinuha ko ang tray at dali-daling bumaba. Buhat noon, Mr. D. Yun na ang una't huli kong pagkikita sa matandang yon. At mula noon, nag-request na akong huwag nang ma-assign sa panggabi. Yan lang po ang kwento kong kababalaghan, Mr. D. Sana'y nagustuhan ng inyong mga tagapakinig. Salamat sa mga ibinahagi ninyong kwento, Erica at Jacob. Para sa unang kwento, ang batang nakita ni Erica, may mga kaluluwa talaga na bumabalik sa huling lugar kung saan sila nawala. Ang batang yon, na nasawi sa aksidente, marahil ay patuloy na humihingi ng tulong dahil hindi niya matanggap ang biglaan niyang pagkamatay. Erica, mungkahi ko lang, bumalik ka sa lugar na yon. Magtirik ka ng puting kandila. Alayan siya ng dasal, at ipaalam sa kanyang kaluluwa ang buong pangyayari. Sa ganitong paraan, makakatawid siya sa liwanag. Para naman sa kwento ni Jacob, malaki ang posibilidad na ang matandang yon ay isang espiritu ng nakaraan. Bago pa may tayo ang fast food na yon, marahil may nakatirang tao sa lugar na yon. At hindi niya basta-basta maiwan ang lugar na yon. Lagi kong sinasabi dito sa ating channel, kung hindi naman kayo ginagambala ng kanilang presensya, hayaan nyo lang sila, bantay sila ng lugar na yon. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi.
Kung nagustuhan ninyo ang mga kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe, at mag-comment din ninyo kung paano pa natin mapapaganda ang ating channel. Bago ko ito tapusin, nais ko rin kayong anyayahan sa podcast ng aking kaibigan na si Nats, ang Life Inspirational Podcast. Tuturuan niya kayo kung paano malalampasan ang mga pagsubok at balakid sa inyong buhay. Ilalagay ko ang link sa description box. Maraming salamat sa inyong suporta. Ako nga po pala si Mr. Dave, ang inyong Horror Midnight DJ.